Magandang araw sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta dito sa ating YouTube channel. So ang ating pag-uusapan sa ngayon kung inyong makikita dito sa ating video is ebidensya ng pagkadaya dito kay Miss Alexi Brooks. Gusto ko lang sabihin na naka-move on na tayo dito sa nangyari sa Miss Universe Philippines at maybe itong si Miss Alexi Brooks is naka-move on na rin kasi unang-una is meron naman siyang award, hindi naman siya umuwing luhaan. Ano nga siya, Miss Eco International. And maybe sa lawak ng kanyang fanbase at maraming humahanga dito kay Alexi is maybe mag-open na rin ang mga door of opportunities sa kanya. Bagamat ganun yung nangyari is hindi pa rin talaga mawala yung agam-agam at haka na merong influensya. Okay, so yan ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika, pero huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng lipunan at issue ng ating bansa. So meron kasing kumakalat sa social media at hindi mamatay-matay itong mga akusasyon na kung saan baka merong impluensya ng mga malaking tao diyan sa pageant expert. And alam naman natin yung nangyari dun kay Michelle Marquez T. Even though hindi nga siya yung fan favorite talaga or yung crowd favorite doon sa 2023 na Miss Universe Philippines, is siya yung nanalo kasi ang sinasabi nila is impluensya daw nung kanyang nanay na si Marquez, itong si Melanie Marquez, so impluensya daw. So yun ang sinasabi ng mga tao. So ito rin kaya ang nangyari dito kay Miss Alexi Brooks, kasi atin palang napag-alaman dito sa social media, may mga kumakalat na post na kung saan is ibinulgar nitong isang page na kung saan sinasabi na apat daw doon sa mga judges is connected dito sa Empire. At itong Empire is a modeling company na kung saan is ito yung humahawak kay Chelsea ng Miss Bulacan. Wala tayong question dito sa pagkapanalo ni Miss Chelsea. Ang sa atin lang is yung pagkalaglag ni Miss Alexi Brooks dito sa top 5. Kasi alam naman natin na kung pinahawak lang ng mic itong si Miss Alexi Brooks katulad ni Miss Michelle D doon sa El Salvador, talagang mag-shine yung kanilang mga answer at mga sagot. But unfortunately is nilaglag na. Maaga pa lang nilaglag na itong si Miss Alexi Brooks para hindi makahawak ng mic. At kung baka masagot niya pa at siya yung may pinakamagaling na sagot dito sa top 5 at hindi siya ang mananalo, is baka maging mas controversial pa. Dito pa nga lang yung pagkalaglag niya sa top 5 is napaka-controversial na. How much more kung maganda yung kanyang sagot at hindi siya mananalo. So doon sa ating previous video is napag-usapan natin yung mga factor na kung saan natalo siya. At isa na nga doon itong kanyang gown, kasi para sa akin is hindi talaga hindi siya nag-stand out yung kanyang image doon sa pagrampa. At isa pa itong impluwensya ng mga judges na kung saan nilaglag siya ng sinadya siyang ilaglag para hindi na siya makahawak ng mic at makasagot sa Q&A. Now, meron namang kumakalat ngayon mga kapolitika na kung saan sinasabi itong si Chelsea is hawak ng Empire and apat doon sa judges is taga Empire, yung modeling company. So, ang tanong kasi dito ng publiko is hindi kaya itong apat na judges, kasi ilang judges ba yung andon sa doon sa beauty pageant, and baka na-impluwensyahan yung score na ibinigay nila is saktong-sakto para ipanalo itong si Miss Chelsea. Okay, again, hindi natin kini-question yung kanyang pagkapanalo kasi magaling naman siya. Ang sa atin lang dito is yung pagkalaglag ni Miss Alexi Brooks, kasi talagang siya yung pinakamatinik na maging kalaban sa Q&A. Pero meron rin tayong nakikita dito on the other hand mga kapolitika na kung saan baka itong mga judges na ito is nagsawa na rin ito araw-araw kakapost kay Alexi at kay Atisa, kasi sila talaga yung nagbabardagulan. So dahil doon is naghanap sila ng other options at nakita nga nila itong si Miss Bulacan. Pero ang naniniwala rin ako talaga na kung saan is baka merong impluwensya itong mga judges ng taga Empire, kasi nga taga doon si Miss Chelsea. Okay? So ang ating opinion dito at ano ang ating masasabi is yes, meron
possible talaga na merong impluwensya itong apat na judges. And kung ganun naman kasi yung itong Empire is nakikita nyo doon sa sa video is sila, major sponsor sila nitong Miss Universe Philippines. And itong paglagay sa kanila doon ng mga bilang judge is meron pong purpose 'yun. Kasi dapat is hindi pinahawak ng panel of judges itong taga-Empire, kasi conflict of interest 'yan, kasi yung tao nila is nandoon nagtatrabaho sa kanila and sila judge. So ang iisipin talaga ng mga tao is baka merong mekos-mekos na ginagawa. And itong si Jonas Gafford, kasi siya yung head talaga dito sa Miss Universe Philippines. Sana is hindi din siya nag-judge, kasi yun ang tini-question ng mga tao, na kung saan is dapat siya, fair siya, and baka naman siya yung pumili talaga pa kung sino yung ipapadala doon sa Mexico. So yun lang ating masasabi at komentaryo dito tungkol sa But on the other hand also is gusto ko ring i-highlight dito yung case nila Pia Wurtzbach at ni Catriona Gray, kasi talagang proven and tested naman yung kanilang mga karanasan when it comes to beauty pageant. Pero itong sila Catriona Gray and si Pia Wurtzbach is hindi lang din isang beses. I think si Pia is nakaapat ata siya, if I'm not mistaken, nakaapat siya na pagsali dito sa Binibining Pilipinas, until such time na nasungkit niya na talaga yung titulo at siya yung pinadala doon sa ibang bansa para lumaban sa Miss Universe Philippines. So, ang sa atin is wag panghinaan ng loob ito si Miss Alexie Brooks, kasi hindi pa naman ito yung end of the world para sa kanya. And even itong si Catriona Gray, hindi siya nanalo dun sa Miss World. Siguro may iba pang may ibang naka-destiny talaga dito kay Miss Alexie Brooks. Ang isa na nga doon yung payo ng ibang mga tao is magpaka-feminine, pwedeng magpahaba ng buhok itong si Miss Alexie Brooks, at gayahin niya kasi itong si Miss Bulacan is din yan, black Filipino din siya. So pwedeng magpahaba ng buhok at gagayahin niya yung kasi hindi pwedeng magkaroon siya ng imahe na katulad kay Zubini, kasi si Zubini is iba po yung CEO during time ng kanyang pagkapanalo. So iba yung taste nung CEO nung time ni Zubini, at iba na rin yung taste ngayon. Yung taste ngayon sa sinasabi natin doon sa ating previous video is kailangan medyo feminine din yung image ng ipapadala natin or yung mananalo, kasi nag-adjust din yung Miss Universe Philippines, mga kapolitika. Hindi naman pwede na yung gusto lang ng Miss Universe Philippines, kasi at the end of the day, meron pa ring merong say din yung CEO. So kung sasabi ng CEO na yung ipapadala natin kailangan medyo feminine din yung aura, is dapat ganun din yung maging standard ng Miss Universe Philippines, at dapat tayong mag-adjust, hindi po sila. So yun po ang bottom line dito. And ang problema lang kasi dito kung sasali uli si Miss Alexie Brooks, just like si Atisa, di ba? 2017 or 2018, anong year ba siya sumali sa Miss Universe Philippines? And ngayon lang siya bumalik kasi due to public demand, di ba? So, si Miss Alexie Brooks, pwede naman siyang bumalik, pero ang problema dito natin nakikita is baka marami rin ang mas magaling pa sa kanya na nasasali that time. And nakikita natin nga dito kay Pauline Amelings na kung saan is hindi na siya sumali, kasi itong year talaga sinasabi ni Shamsi Supsup na one of the toughest competition sa kasaysayan ng Miss Universe Philippines. So, ito yung nakikita natin dito na disadvantage. But all the while, sabi nga ni Michelle D, it's a matter of destiny, kung sadyang kapalaran ni Alexie Brooks na kung saan siya yung nakatadhana talaga, wala namang magagawa kahit sino pa yung pumigil. So ang magagawa lang talaga dito ni Miss Alexie Brooks is she needs to perform the best that she can. But sa sinasabi nga natin dito sa sa kumakalat sa social media na kung saan itong impluwensya ng Empire judges is posible din po talaga. Okay, so ano ang inyong masasabi dito sa isyong ito, mga kapolitika? Please comment down below. Naniniwala ba kayo na siya ay dinaya or sadyang hindi talaga para sa kanya ang pagkakataon? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.